Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Biglang nahiya si Odie nang makita kung gaano kalaki at kaganda ang studio na ipapagamit sa kanya ni Taz ng libre. Leon ang klase ng studio na ginagamit talaga sa pictorial at talagang kumpleto pa iyon sa mga kagamitan. Ang mas ikinagulat niya ay nang dumating si Taz, kasama ang kaibigan daw nitong professional photographer na nagkataong ang professional photographer pala ng mga kilalang personalidad sa Pilipinas. Hindi pa natapos doon ang sorpresa ng binata dahil maya-maya naman ay dumating ang stylist na hinanda nito para sa kanya at sa mga kaibigan niya na pumayag magmodelo sa mga damit niya kahit hindi naman niya iyon hinihingi. Sobra-sobra na ito, Taz, hiyang-hiyang sabi ni Odie matapos niyang marinig si Taz na nag-uutos sa tauhan na magpadala ng pagkain mamayang tanghali. Ang alin? Iminuwestra ni Odie ang paligid kung saan nagsisimula ng ayusin ng mga tauhan ni Taz ang props na gagamitin sa photoshoot. Dahil pamilya ang setting ng pictorial, may isang pulang sofa bed ang gagamitin para sa unang set ng pictorial. Para sa ikalawang bahagi naman ng photoshoot, ay may mga nakahandang baby toys bilang props. Puti lang ang background para sa dalawang setup. Ngumiti si Taz. Huwag mo nang alalahanin ang mga yan, Odie. Gusto ko lang naman talagang makatulong. Bakit? Hindi napigil ang tanong ni Odie. Dahil napakasipag mong magtrabaho ngayon, ipinagmamalaki kita. Natural lang siguro na ibigay ko rin ang lahat ng tulong na kaya ko. Napatanga lang siya rito. Hindi niya inaasahan ang sagot nitong iyon. Napakabuting tao naman ni Taz kung ganito ito kabait sa lahat ng kaibigan nito. So ano nang sinasabi mo? Na espesyal ka kay Taz? Kondena sa kanya ng isang bahagi ng isip niya na mabilis nagpag-guilty sa kanya. Magpasalamat ka na lang, Odie. Kaysa kung ano-ano pa yang iniisip mo. Salamat, Taz, sinsero at nakangiting sabi ni Odie. Noon ay hirap na hirap siyang umiti. Pero ngayon, natural na niyang naibalik ang mga ngiti at tawa niya nang hindi pinupuwersa ang sarili. Muntik na niyang makalimutan kung gaano kasarap ang magkaroon ng magaan na pakiramdam. Tinitigan siya ni Taz. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito at marahang hinaplos ang pisngi niya. Hindi mo kailangang paulit-ulit na magpasalamat, Odie. Dahil sa haplos na iyon ni Taz, nakaramdam si Odie ng matinding pangulila na tila nagising mula sa pinakamalalim na bahagi ng pagkatao niya. Hindi lang basta pangulila ang nararamdaman niya ngayon. May kasama na iyong matinding pangangailangan. Ngayon, hinahanap-hanap niya ang haplos ng iba, ang init ng yakap at ang presensya ng isang kasama. Ang pagmamahal. Natakot si Odie sa malalakas na emosyong naramdaman niya, kaya napaatras siya mula kay Taz. Kitang-kita niya ang pagguhit ng sakit sa mga mata nito. Gusto sana niyang humingi ng dispensa sa binata, pero naantala iyon nang dumating na ang mga kaibigan niya. Unang-una syempre sa hiningan niya ng tulong ay sina Gardo at Snooki. Pumayag agad ang mga ito na magmodelo ng mga design niya, kasama sina Tom at Jerry, pero hindi na isinama ng mag-asawa si Minnie dahil masyado pa itong bata at baka umiyak lang sa photoshoot. Personalized ang t-shirt na ginawa niya para sa pamilya. Sa bawat isa, may personal na pahayag. Orange ang napili niyang kulay para sa pamilya. T-shirt ni Gardo, mapagkalingang tatay. T-shirt ni Snooki, kaibig-ibig na nanay. T-shirt ni Tom, hindi gaanong masamang kambal. T-shirt ni Jerry, sobrang masamang kambal. Pinaunlakan din siya ni na Arvin at Kisa na pumayag ding isama ang nag-iisang anak na si Kismet. Alam ni Odie na buntis uli si Kisa, kaya hindi na siya nagtaka nang dumating itong may maliit ng baby bump na sinakto niya sa ipapasuot niyang t-shirt dito. Asul ang kulay na napili naman niya para sa tatlo. T-shirt ni Arvin, nerbiyosong tatay. T-shirt ni Kisa, naghihintay na nanay. T-shirt ni Kismet, walang kamalay-malay na ate. Ikinatuwa ni Odie ang pagdating ni na Kirk at Corazon na mukhang sa wakas ay nagkaayos na. Hindi pa kasal ang dalawa, pero naisip niyang magsama pa rin ang couple shirt sa fashion show dahil iyon naman ang unang nagpasikat sa tea house niya.
T-shirt ni Kirk, sinabi niyang oo. T-shirt ni Corazon, lasing ako noon. At syempre, hindi papahuli sina Monica at Moria. Pamilya pa rin namang maituturing ang mag-ina. Hindi kailangan ng ama para mabuo iyon. T-shirt ni Monica, nag-iisang ina. T-shirt ni Moria, dobleng biyaya ng saya. Tuwang-tuwa ang mga kaibigan ni Odie sa mga statement shirts na ipapasuot niya sa mga ito, kaya game na game ang mga ito na nagpaayos agad sa mga stylist. Kada may natatapos na lagyan ng makeup at ayusan ng buhok, isinasalang agad sa harap ng kamera. Nasa tabi si Odie ng photographer na si Brandon. Isang gwapong binata na umaming bisexual. Mabilis niyang nakagaangan ito ng loob. Natutuwa siya sa binata dahil hinihingi nito ang opinyon niya, kahit na ito ang mas maalam sa ginagawa dahil professional photographer ito. Hiniling ni Taz na maging mabait ako sa iyo at naisama kita sa pagdedesisyon sa mga shot ng mga artist. Mukhang alagang-alaga ka ng boss ko, ha, kwento ni Brandon habang abala sa pagkuha ng litrato kina Arvin, Kisa at Kismet. Napakaganda, pamilyang Marquez. Nagulat si Odie sa ipinagtapat ni Brandon. Kung ganoon, ibinilin pala siya ni Taz sa mga staff nito. Kung naroon lang si Taz, baka napasalamatan na naman niya ito dahil sa pagiging sobrang bait sa kanya. Ang bait ng amo mo. Natawa ng mahina si Brandon. Sa pagkakataong iyon ay sinisipat na nito ang mga litrato sa malaking kamera na hawak. Bukod pa roon ang hot nyo rin. Napangiti si Odie. Hindi halatang bisexual si Brandon dahil gwapo ito at maganda pa ang katawan. Mukha itong lalaking lalaki pero malumanay nga lang talagang magsalita. At oo, naisip niyang hot si Taz, kaya malinaw na bisexual siya. Narinig na ba ni Taz na sinabihan siyang hot? Oo naman, at ayos lang sa kanya, natatawang sagot ni Brandon. Hindi siya yung tipong mabilis manghusga ng ibang tao. Kahit nga napagsitsismisan siyang bakla dahil hindi siya lumalayo sa akin, binaliwala niya iyon. Dahil pinahahalagahan niya ang pagkakaibigan namin. Lalong humanga si Odie sa pagiging mabuting kaibigan ni Taz. Ang kapal ng mukha niya isiping hanggang ngayon ay may pagtingin pa rin sa kanya ang binata dahil lang mabait ito sa kanya. Mukhang sadyang ganoon lang talaga ito sa mga kaibigan nito. May gusto ka ba kay Taz? Diretsang tanong ni Brandon sa kanya. Nag-init ang mga pisngi ni Odie, hindi malaman kung paano itatanggi ang tanong ni Brandon. Pero mukhang iba ang napakahulugan ng binata sa pananahimik niya. Ayon, tumatango-tango si Brandon, wika niya, saka muling tinutok ang lente ng kamera kina Arvin. Kung naging totoong babae lang ako, si Taz talaga ang lalandiin ko. Natawa lang si Odie, pero hindi na niya nagawang itama ang maling akala ni Brandon dahil naging busy na ito sa trabaho. Isa pa, nakita na niyang dumating si Taz. Eksaktong pagdating ni Taz ay sina Monica at Moria naman ang nakasalang sa shoot. May mga stylist na nag-retouch kay Monica bago nagsimula ang pagkuha ng mga larawan. Nakaupo lang si Monica katabi si Mora, pero ang ganda-ganda pa rin itong mag-project sa camera bilang dating modelo. Maging si Brandon ay puring-puri ang mag-ina. Hindi na siguro dapat magtaka si Odie kung bakit ang ganda-ganda ng ngiti ni Taz habang nakahalukip-kip ito at pinapanood ang mag-inang Monica at Moria. Gusto mo bang sumama sa shot ni na Monica at Moria? May extra shirt pa ako dyan, alok ni Odie kay Taz. Umiling si Taz, hindi maalis ang tingin sa mag-ina. Hindi na, masisira lang ang statement ng shirts nila kapag sumama ako. At ito naman ang pagkakataon ni Monica na magningning bilang nag-iisang ina. Tingnan mo siya, kitang-kita ang pagmamalaki sa kanyang anak. Napako ang tingin ni Odie kay Monica. Maaliwalas ang mukha nito at alam niyang hindi lang si Moria ang dahilan yon. Namumukadkad siya. Hindi naman kailangan ni Monica ng lalaki sa buhay niya para maging ganito ka-inspirado. Malakas siyang babae at napakagaling na ina. Sinasamba mo siya, komento ni Odie. Natawa ng mahina si Taz, pagkatapos ay nilingod si Odie. Mahirap hindi gawin iyon. Ibinuga ni Odie ang usok mula sa sigarilyong hinihitit niya habang nakasandal siya sa railing ng balkonahe, nakatingin sa papalubog ng araw. Patapos na rin ang photoshoot at sa katunayan nga, nagmemeryenda na ang mga kaibigan niya. Pero muli, nagtago siya sa mga ito. Tumakbo na naman siya dahil nainggit siya sa buhay pamilya ng mga kaibigan. Wala siyang karapatang maramdaman iyon dahil nangako siya sa sarili na hindi na uli magmamahal ng lalaki.
Kaya kung wala siyang balak magmahal o mag-asawa, hindi siya dapat makaramdam ng matinding pagnanais na magkaroon ng pamilya. Inabot siya ng ilang taon para makumbinsi ang sarili na may karapatan siyang mabuhay pa at maging masaya kahit wala na si Pluto. Naubos niyon ang lakas niya, kaya ayaw niya munang harapin ang tanong na kung kaya pa ba niyang magmahal ng ibang lalaki. Stress. Nalingunan ni Odie si Taz. Nakapamulsa itong naglakad palapit sa kanya. Medyo. Nandito ka ba para mag-yossi break din? Tumango si Taz. Tumabi ito sa kanya, sumandal sa railing at naglabas ng sigarilyo. Sinindihan nito iyon, hinitit at bumuga ng usok bago muling nagsalita. Hindi ko alam na nagyoyosi ka pala. Minsan lang. Kapag na-stress. Bakit ka naman na-stress? Bumuga muna ng usok si Odie bago sumagot. Dahil siguro sa pressure. Napapaligiran ako ng mga kaibigan kong may mga asawa at anak na. Matagal bago muling nagsalita si Taz. Gusto mo nang magkapamilya rin? Hindi pa ako handa, matapat na sagot ni Odie. Kaya nga tumatakas ako. Ayokong makitang masaya sila sa buhay pamilya nila dahil ayokong mainggit. Hindi ko naman naiisip yon dati. Ewan ko ba kung bakit bigla akong nabother ngayon. Nilingon niya si Taz. Ikaw, single ka pa rin hanggang ngayon, di ba? Hindi ka ba na-pressure? Isa pa, mas matanda ka sa akin. Hindi agad sumagot si Taz, kaya nagkaroon si Odie ng pagkakataong mapagmasdan ang binata nang hindi nito namamalayan. Ang sexy tingnan ni Taz habang may nakaipit na stick ng sigarilyo sa mga labi nito. Kung lahat siguro ng lalaking naninigarilyo ay ganito kagwapo at kamacho, wala nang babaeng magrereklamo sa mga lalaking smoker. Parang na-freeze din ang kabataan ni Taz dahil kahit 33 anyos na, mukha pa rin itong nasa late 20s lang. Lalo pang bumabata ang hitsura nito tuwing umingiti at tumatawa. Hindi naman ako naiinip, sagot ni Taz. Lalong hindi pa naman ako nagmamadaling magpakasal. Kung ganoon, may plano nga si Taz na magkapamilya. Hindi na iyon ikinagulat ni Odie. Hindi ka na bumabata, Taz. Ikaw rin naman, nanunuksong sabi ni Taz, saka siya nilinga parang isihan. Nararapat kang magpakasal bago ka umabot ng 30 taong gulang. Ang mga babaeng kilala ko na nasa ganyang edad, desperada ng mag-asawa. Pero ikaw, papetiks-petiks ka lang dyan. Nagkibit balikat si Odie. Hindi naman ako natatakot tumandang dalaga. Talaga? Akala ko, iyon ang pinakakinatatakutan ng mga babae, lalo na ng mga 30-ish na tulad mo. Kung ganyan ka mag-isip, baka talagang mahuli ka sa biyahe niyan. Bumuntong hininga si Odie, saka tumingala sa kalangitan habang ibinubuhos kay Taz lahat ng saloobin niya. Ayoko namang pilitin ang sarili kong magpakasal dahil lang natatakot akong mapag-iwanan. Hindi naman porke single ako ay malungkot na. Hindi naman lahat ng may asawa't anak ay masaya. Pinili kong maging single. At may kamalayan ako sa piniling iyon. Alam kong mahirap pero tinanggap ko na ang ideya na tatanda akong mag-isa. Tutal, ang pagiging babae ay hindi lang tungkol sa pagiging asawa o pagiging ina. Isa lang ang mga iyon sa maraming pagpipili ang maaari naming tahaking. Tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan, tukso ni Taz. Tinawanan lang niya iyon. Hindi niya matatawag na tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan ang sarili niya dahil minsan na siyang nagtangkang magpakamatay dahil sa lalaki. Itatakwil siya ng mga tunay na tagapagtanggol ng karapatan ng kababaihan at dahil sa nagawa niya noon. Hindi naman. Siguro natutunan ko na ulit mahalin ang sarili ko at tuluyan ko nang tinatanggap na ang buhay ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng makakasama. Para sa ibang tao, ang buhay ay isang laban na kailangang harapin ng mag-isa, araw-araw. Ganon ba ang buhay mo? Marahang umiling si Odie. Sa tingin ko, ang buhay ay tungkol sa pagiging matapang at pagiging masaya ng sabay. May nagsabi sa akin minsan na kapag binigyan ka ng buhay ng lemons, huwag mo iyong pisilin sa mga mata mo at umiyak. Gawing mabuti ang sitwasyon. Binigyan ni Odie si Taz ng nanunuksong tingin. Ganon ba ang tingin mo sa buhay? Nakangisi si Taz, natutuwa marahil na ginamit ni Odie rito ang mga salitang sinabi nito noon sa kanya. Buhay ano? Noong mas bata pa ako, umiikot ang buhay ko sa 3 bagay, alak, droga, at pakikipagtalik. Nagulat si Odie sa narinig niya. Si Taz, minsang gumamit ng droga.
Nilingon si Odie ni Taz. Nakangisi pa rin ang binata, pero seryoso ang mga mata nito. Oo, Odie. Naging drug addict ako noong nasa kolehiyo ako. Pero huwag kang mag-alala, matagal ko na iyong tinigilan at hindi na hinahanap-hanap ng katawan ko ang droga. Mabilis namang naniwala si Odie dahil wala na sa hitsura ni Taz ang lulong sa masamang droga. Isa pa, nakaraan na iyon. Natutuhan niya mula sa binata na huwag basta-basta manghusga ng kapwa at isasabuhay niya iyon gaya ng ibang mga itinuro nito sa kanya. Si Taz naman ang tumingala sa kalangitan na parang malalim ang iniisip habang tinataktak ang abo ng sigarilyo nito. Kaya, balik sa tanong mo, sa tingin ko ang buhay ay tungkol sa paggawa ng mga pagkakamali, pagkatuto mula sa mga iyon, paggawa ng tama, at pag-ulit ng siklong iyon ng paulit-ulit. Parang video game kasi ang buhay ng tao. Kapag nag-iba ng level, nagiging mas mahirap ang laro. Hindi maiiwasang magkamali tayo sa unang subok. Pero sa kakaulit mo ng laro, natututo ka ng mga diskarte. Hanggang sa tuluyan kang manalo. Kung hindi ka nagkakamali, may mali sa buhay mo at malamang mapapahamak ka. Palaging napapahanga ni Taz si Odie. Lahat ng salitang sinasabi ng binata, parating mailalim at parating bumabaon sa puso't isip niya. Gaya ngayon, may ipina-realize na naman ito sa kanya. Kung ganon, buhay pala ako. Ang dami kasing mali sa buhay ko ngayon. Natawa si Taz. Hinitit nito ang sigarilyo sa huling pagkakataon, pagkatapos ay binitawan at tinapakan iyon. Malupit ang buhay, Odie, kaya bahala na. Natawa na rin si Odie. Biglang nawala ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Ginaya niya ang ginawa ng binata sa sigarilyo nito. Salamat ha. Mas okay na pakiramdam ko. Buti naman kasi may utang ka sa akin ng kape. Ay wow, ako na pala ang kabalyerong nakasuot ng makinang na baluti na nagpasaya sa isang stressed na prinsesa. Pagkapehin mo man lang ako. Itinaas ni Taz ang isang daliri ng akmang magrereklamo si Odie. Nabutas kaya ang utak ko sa kakaisip ng may sense na sagot sa mga tanong mo. Kinagat ni Odie ang ibabang labi habang pinipigilan ang sariling mapangiti. Bumalik na ang makulit na Taz na kilala niya. Sinakyan niya ang kakulitan nito ng mga sandaling yon. Sige na nga. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa konsepto ng langit at lupa. Nangiti si Taz habang iling-iling pagkatapos ay inakbayan siya nito at inakay palakad. Tara, maghanap na tayo ng isang drum ng kape. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang emosyon ni Odie habang unti-unti niyang hinaharap ang takot na muling magmahal, lalo na sa presensya ni Taz. Samantala, maaaring mabunyag ang tunay na nararamdaman ni Taz na magdudulot ng bagong tensyon at pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Kaya abangan natin